Isang milyonaryo ang nakakita sa kanyang anak na pinapahiya ng mga mayamang kabataan sa isang restoran. Tingnan kung ano ang ginawa niya kinabukasan. Lahat ay nagulat. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Magpatuloy tayo. Ang restoran na Ang Gintong Corona ay kumikinang tulad ng isang hiyas sa gitna ng lungsod. Ang malalaking bintana nito ay sumasalamin sa mga ilaw ng gabi, habang sa loob, ang tunog ng mga kristal na kopita at ang mahinang ingay ng mga sopistikadong pag-uusap ay lumilikha ng kapaligiran ng eksklusibidad. Ito ang lugar kung saan nagtitipon ang mga elite para makita, kung saan ang pinakamahalagang negosyo ay isinasara sa ibabaw ng mga puting mantel, at kung saan ang panlabas na anyo ang pinakamahalaga. Si Marco Santos, isang negosyante na kilala sa buong lungsod, ay pumasok sa restoran na may tiwala. Ang kanyang perpektong kasuotan at eleganteng postura ay nakakuha ng atensyon ng mga kumakain, ngunit ang talagang kapansin-pansin ay ang maliit na figura na kasama niya. Si Maya, ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae, ay naglalakad sa kanyang tabi na may kakaibang grasya. Para sa kanyang edad, ang kanyang asul na silkang bestida ay gumagalaw ng banayad sa bawat hakbang. Magandang gabi, Ginoong Santos, bati ng matre na may labis na pagbati. Ang inyong mesa ay handa na, tulad ng dati. Tumango si Marco bilang pagkilala at inakay si Maya patungo sa kanilang karaniwang mesa, na matatagpuan sa isang espesyal na sulok ng restaurant. Habang naglalakad sila, maraming ulo ang lumingon para obserbahan sila. Ang ilang mga mukha ay nagpapakita ng paghanga, ang iba ay inggit, at ang ilan, isang hindi maikakaila na kuryosidad. Papa, bakit sila nakatitig sa atin? Bulong ni Maya, na mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ama. Yumuko si Marco sa kanya na may mainit na ngiti. Dahil ikaw ang pinakamagandang bata sa lugar, prinsesa ko. At dahil ang iyong papa ay isang napakahalagang tao. Tumango si Maya, ngunit sa kanyang mga mata ay nakikita ang karunungan na higit pa sa kanyang edad, na parabang naiintindihan niya na may mas malalim na dahilan sa likod ng mga tingin na iyon, kaysa sa simpleng paghanga. Nang nakaupo na sila, tinignan ni Marco ang kanyang anak na babae na may pagmamalaki. Matagal na panahon mula noong huli silang nagkaroon ng hapunan na ganito, silang dalawa lang. Ang nakaraang mga buwan ay naging mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga pulong, mga biyahe sa negosyo, at mga desisyon sa kumpanya na nakapagpalayo sa kanya sa tunay na mahalaga. Ano ang gusto mong kainin, Maya? Tanong niya, na ibinigay sa kanya ang menu na may mga espesyal na larawan para sa mga bata. Sinuri ito ni Maya ng seryoso, na parabang gumagawa siya ng pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Dello, pwede ko bang orderin ang pasta na may truffle sauce? Mahinang natawa si Marco. Siyempre naman. Natutuwa akong makita na nagkakaroon ka ng sopistikadong panlasa. Habang malapit na silang tawagin ang serbidor, ang telepono ni Marco ay nag-vibrate sa kanyang bulsa. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang pangalan sa screen. Pasensya na, mahal. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Napaka-importante. Magiging ayos ka lang ba mag-isa ng ilang minuto? Tumango si Maya na may maturidad. Naman, Papa. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Tumayo si Marco, binigyan si Maya ng mabilis na halik sa noo bago lumayo patungo sa mas tahimik na sulok ng restoran para sagutin ang tawag. Hindi niya napansin na, sa paggawa nito, iniwan niya ang kanyang maliit na anak na babae na nakalantad sa mausisang mga tingin at, sa ilang kaso, malisyosong mga tingin ng ibang mga kumakain. Habang tinatalakay ni Marco ang mga detalye ng isang milyon-milyong merger, naiwan si Maya na mag-isa sa mesa, iwinawasiwas ang kanyang mga binti na hindi umaabot sa sahig. Doon niya napansin, isang grupo ng mga bata, hindi gaanong mas matanda kaysa sa kanya, ay nagmamasid sa kanya mula sa isang kalapit na mesa. Ang kanilang mga tawa at mga tingin ay nagpakonserbatibo kay Maya sa kanyang upuan. Tingnan niyo ang prinsesita, bulong ng isa sa mga bata, sapat na lakas para marinig ni Maya. Sigurado akong hindi niya alam kung paano gamitin ang mga kubyertos ng tama. Marahil dinala siya ng kanyang papa dahil sa awa, dagdag ng isang batang babae na may mayabang na laso sa buhok. Alam ng lahat na mas gusto ni Ginoong Santos ang negosyo kaysa sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Maya na napupuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang payagan ang mga ito na bumagsak. Naalala niya ang mga salitang sinabi ng kanyang ina sa kanya bago namatay, ang isang Santos ay palaging napapanatili ang composure, anuman ang sitwasyon. Kaya, sa lakas ng loob na hindi karaniwan sa kanyang edad,
tumayo ng matuwid si Maya sa kanyang upuan at nagkunwaring hindi niya narinig ang mga malupit na komento. Nang bumalik si Marco sa mesa, hindi niya kaagad napansin ang pagbabago sa anyo ng kanyang anak. Masyadong excited siya tungkol sa kasunduang kababang pinasara niya. Magandang balita, Maya. Kababang sigurado ko lang ang isang deal na di. Bigla siyang tumigil nang makita ang ekspresyon sa mga mata ni Maya. May isang bagay doon, isang anino ng kalungkutan at determinasyon na hindi naroon dati. Ano ang nangyayari, mahal? May nangyari ba habang wala ako? Umiling si Maya, pinipilit ang isang ngiti. Wala, Papa. Ayos lang ang lahat. Ikukwento mo sa akin ang tungkol sa iyong tawag. Nagdalawang isip si Marco, ang kanyang instinct bilang ama ay nagsasabi sa kanya na may mali. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng higit pa, dumating ang serbidor para kunin ang kanilang order. Nagpatuloy ang hapunan, na si Marco ay gumagawa ng pagsisikap na pasayahin si Maya at siya ay sumasagot ng tahimik na katapangan na nagtatago ng sakit ng mga salitang kanyang narinig. Ang hindi alam ng dalawa ay ang gabing iyon ay magiging simula ng isang malalim na pagbabago sa kanilang buhay. Ang mga salitang hindi sinabi at mga hindi nakikitang sugat ay maghahasik ng mga binhi ng mga kaganapan na magpapagalaw hindi lamang sa pamilyang Santos, kundi sa buong mataas na lipunan ng lungsod. Samantala, sa mga nakapalibot na mesa, nagpatuloy ang mga matatanda sa kanilang walang kabuluhang pag-uusap, walang kamalay-malay sa maliit na drama na naganap sa kanilang mga anak. At si Marco, hindi pa nalalaman, ay malapit nang simulan ang isang landas na susubok hindi lamang sa kanyang pagmamahal kay Maya, kundi pati na rin sa kanyang sariling mga pinapahalagahan at sa kanyang lugar sa mundong kanyang tinulungang itayo. Ang mga susunod na araw pagkatapos ng hapunan sa Ang Gintong Corona ay lumipas na tila normal para sa pamilyang Santos. Nagpatuloy si Marco sa kanyang karaniwang gawain ng mga pulong at negosasyon, habang si Maya ay pumapasok sa kanyang eksklusibong pribadong paaralan. Gayunpaman, sa ilalim ng ibabaw ng pang-araw-araw na ito, isang tahimik ngunit malalim na pagbabago ang nabubuo. Hindi maalis ni Marco sa kanyang isipan ang imahe ni Maya noong gabing iyon sa restaurant. Bagamat hindi siya nagsalita, ang kanyang mga mata, na palaging madaling ipahatid ang kanyang nararamdaman, ay nagkwento ng pinipigilan na sakit. Ang katotohanan ito ay bumabagabag sa kanya, ginagawa siyang magtanong sa bawat desisyon na kanyang ginawa sa nakaraang mga taon. Isang hapon, habang nagre-review siya ng ilang dokumento sa kanyang opisina sa bahay, nakarinig siya ng pigil na hikbi mula sa silid ni Maya. Nang walang pag-iisip ng 2 beses, tumayo si Marco mula sa kanyang desk at pumunta doon. Tumigil siya sa harap ng pinto na nilagyan ng mga paru-paro at bituin, nag-aalinlangan ng isang sandali bago kumatok ng marahan. Maya? Pwede ba akong pumasok, mahal? Walang agarang sagot, tanging ang tunog ng mabilis na paggalaw. Nang sa wakas ay narinig niya ang isang mahinang Papa, binuksan ni Marco ang pinto ng maingat. Si Maya ay nakaupo sa kanyang kama, napapaligiran ng mga stuffed toy at may nakabukas na libro sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay medyo namumula, ngunit nagpapanatili siya ng kalmadong ekspresyon, halos masyadong kontrolado para sa isang batang kanyang edad. Ano ang nangyari, prinsesa? Ayos ka lang ba? Tanong ni Marco, umupo sa gilid ng kama. Tumango si Maya, pinipilit ang isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Papa. Nagbabasa lang ako ng isang malungkot na kwento. Tumingin si Marco sa libro, kinikilala ito bilang isa sa mga fairy tale na kanyang regalo sa kanya. Alam niya na walang kwento roon ang maaaring magdulot ng uri ng sakit na kanyang narinig sa hikbing iyon. Maya, nagsimula siya, maingat na pumipili ng kanyang mga salita. Alam mo na pwede mong sabihin sa akin ang anumang bagay, di ba? Kung may nagbo-bother sa iyo, gusto kong malaman para matulungan kita. Sa isang sandali, tila si Maya ay magpapanatili ng kanyang kunwari, ngunit pagkatapos, na parang isang dam ay nasira, ang mga luha ay nagsimulang malayang dumaloy. Ang mga bata sa eskwelahan sila'y katulad ng mga sa restaurant, humikbi siya. Nagsasabi sila ng kakaibang bagay, Papa. Tungkol sa iyo, tungkol sa akin, tungkol kay Mamay. Naramdaman ni Marco na parang siya'y sinapak sa tiyan. Ang paghahayag na ang kanyang anak ay tahimik na nagdurusa, hindi lamang noong gabing iyon sa restaurant, kundi pati na rin sa paaralan, ay pinuno siya ng pinaghalong pagkakasala at galit. Hay, Maya, bulong niya, hinahatak siya palapit sa isang protektibong yakap. Pasensya na. Dapat namalayan ko ng mas maaga. Habang hawak niya ang kanyang anak,
hayaang umiyak ito sa kanyang balikat, na pagtatanto ni Marco kung gaano siya nalayo sa tunay na mahalaga. Sobra siyang nakatutok sa pagtatayo ng isang imperyo, sa pagiging pinakamahusay sa negosyo, na napabayaan niya ang kanyang pinakamahalagang papel, ang pagiging isang ama. Ipinangangako ko na magbabago ang mga bagay, sabi niya ng may determinasyon, humihiwalay ng kaunti para tumingin kay Maya sa mata. Hindi ko papayagan na may makasakit sa iyo muli ng ganito. Tumingin si Maya sa kanya na may halong pag-asa at pag-aalinlangan. Pero papa, paano? Hindi ka pwedeng laging kasama ko, at sila ang mga anak ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kasosyo. Ang mga salita ni Maya ay parang isang kapahayagan para kay Marco. Ang mundong kanyang itinayo, ang social circle kung saan sila nabibilang, ay biglang tila walang laman at mababaw. Ano ang silbi ng lahat ng kanyang tagumpay kung hindi niya mapoprotektahan ang kanyang sariling anak mula sa kalupitan na umiiral sa mundo ding iyon? Tama ka, hindi ako pwedeng kasama mo sa lahat ng oras, umamin ni Marco. Ngunit pwede kitang turuan na maging matatag, na huwag hayaang makasakit sa iyo ang kanilang mga salita. At mas mahalaga, pwede kong ipakita sa iyo na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o social status. Sa sandaling iyon, gumawa si Marco ng isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Hindi ito magiging agarang transformasyon, ngunit simula ng isang paglalakbay na magdadala sa kanilang dalawa sa muling pagtuklas sa tunay na kahulugan ng pagiging bahagi ng pamilyang Santos. Ano sa tingin mo kung bukas ay hindi ka pumasok sa paaralan at tayo'y magkasama sa buong araw? Ipinropose ni Marco, isang ideya na nabubuo sa kanyang isipan. May mahalagang bagay akong gusto ipakita sa iyo. Ang mga mata ni Maya ay nagliwanag sa pinaghalong gulat at kasabikan. Talaga? Hindi mo ba kailangang magtrabaho? Ngumiti si Marco, nakakaramdam na parang may nabawas na bigat sa kanyang mga balikat. Walang mas mahalaga sa iyo, Maya. Panahon na para patunayan ko iyon sa iyo. Noong gabing iyon, habang si Maya ay payapang natutulog sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, si Marco ay nanatiling gising, nagpaplano. Hindi lamang siya nag-isip kung paano palakasin ang kanyang relasyon sa kanyang anak, kundi pati na rin kung paano haharapin ang mas malaking problema, ang nakakalasong kapaligiran kung saan sila nabubuhay. Alam niya na hindi ito magiging madali. Ang parehong mga grupo na nagbigay sa kanya ng kanyang kayamanan at katayuan ay ang mga nagbabanta ngayon sa kaligayahan at kapakanan ng kanyang anak. Kailangan niyang maging maingat, estratehiko, ngunit determinado rin. Habang tinitingnan niya sa labas ng bintana ng kanyang opisina, minamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nasa harap niya, naramdaman ni Marco Santos na nasa bingit siya ng isang malaking bagay. Hindi lamang ito tungkol sa pagprotekta kay Maya, kundi tungkol din sa muling pagtuklas sa kanyang sariling mga pinahahalagahan at, marahil, sa pagbabago ng pag-isip ng buong social class. Sa resolusyong ito sa isipan, sa wakas ay natulog si Marco, naghahanda para sa araw na magmamarka ng simula ng kanyang personal na transformasyon at ng kanyang anak. Ang hindi niya alam ay ang kanyang mga aksyon ay malapit nang magpasimula ng serye ng mga kaganapan na magpapagalaw sa mga pundasyon ng mataas na lipunan, maglalantad ng mga lihim na matagal nang itinatago at susubok sa mga katapatan na pinaniniwalaan na hindi mababali. Maya, ang umaga ay nakakita kay Marco Santos na gising na at handa na para sa araw na kanyang binalak. Nagbihis siya ng kaswal, isang hindi pangkaraniwang bagay para sa kanya, at pumunta sa silid ni Maya. Natagpuan niya itong gising na, nakaupo sa kanyang kama na may ekspresyon ng pag-asam na may halong kuryosidad. Magandang umaga, prinsesa, bati ni Marco na may mainit na ngiti. Handa ka na ba para sa ating adventure? Tumango si Maya ng may entusiasmo, tumalon mula sa kama. Saan tayo pupunta, Papa? Isa itong sorpresa, sagot ni Marco na may kindat. Pero una, magbihis ka ng komportable. Walang eleganteng mga bestida ngayon. Habang naghahanda si Maya, gumawa si Marco ng ilang mabilis na tawag, kinakansela ang lahat ng kanyang mga pulong sa araw na iyon. Ang kanyang assistant ay nagtaka, ngunit si Marco ay matatag. Ngayon, ang kanyang prioridad ay ang kanyang anak. Isang oras ang nakalipas, ang ama at anak ay umalis sa kanilang mamahaling mansyon sa isang simpleng dikiling kotse, sa halip na ang kanilang karaniwang limousine. Si Maya ay nakatingin sa labas ng bintana nang may kuryosidad habang lumayo sila sa eksklusibong mga distrito na palaging naging tahanan nila. Papa, bakit tayo nagkukotse nito? Tanong ni Maya, napansin ang pagkakaiba. Ngumiti si Marco na natiling nakatutok sa daan. Dahil na yon ay pupunta tayo sa isang naiibang bahagi ng lungsod, mahal.
Isang bahagi na hindi natin gaanong kilala. Pagkatapos ng halos 1 oras ng paglalakbay, nakarating sila sa isang hamak na distrito sa labas ng lungsod. Ang mga kalye ay puno ng buhay, mga batang naglalaro sa mga bangketa, mga nagtitinda na nag-aalok ng kanilang mga produkto, at mga kapitbahay na masayang nag-uusap. Ipinarada ni Marco ang kotse sa harap ng isang gusaling luma ngunit malinis. Isang kupas na karatula ang nagsasaad, sentro ng komunidad Pag-asa. Ano ang lugar na ito, Papa? Tanong ni Maya habang bumababa sila mula sa kotse. Ito ay isang napaka-espesyal na lugar, sagot ni Marco. Dito tumutulong sila sa mga taong walang gaanong bagay tulad natin. Sa pagpasok, sila ay sinalubong ni Maricel, isang babaeng nasa gitna ng edad na may mainit na ngiti at mabait na mga mata. Ginoong Santos, anong sorpresa na makita ka rito? At ito naman siguro ang munting Maya. Welcome. Binati ni Marco si Maricel ng may pamilyaridad na ikinagulat ni Maya. Maricel, salamat sa pagtanggap sa amin ng may kaunting paunang abiso. Gusto kong ipakita kay Maya ang trabahong ginagawa niyo dito. Tumango si Maricel ng may pag-unawa. Siyempre. Naghahanda lang kami ng tanghalian para sa mga bata sa lugar. Gusto ba ninyong tumulong? Tumingin si Maya sa kanyang ama na tumango ng nakakaengganyo. Gusto ko, sabi ng bata ng mahiyain. Agad, natagpuan ni Maya ang kanyang sarili sa kusina ng sentro, tumutulong na maghanda ng mga sandwich kasama ang iba pang mga volunteer. Sa simula, hindi siya komportable, ngunit unti-unti ay nagsimula siyang tamasahin ang gawain. Si Marco, samantala, ay tumutulong na ayusin ang mga donasyon ng damit at libro. Sa tanghalian, si Maya ay umupo kasama ang mga bata sa distrito. Sa simula, kinakabahan siya, ngunit agad niyang napansin na ang mga batang ito ay tinatrato siya ng may kabaitan, hindi mahalaga ang kanyang apelyido o mamahaling kasuotan. Gusto mo bang maglaro kasama namin pagkatapos? Tanong sa kanya ng isang batang babaeng nagngangalang Ligaya, na kaedad niya. Tumingin si Maya sa kanyang ama, na ngumiti at tumango sa kanya. Gustong-gusto ko, sagot niya na may tunay ng ngiti. Habang naglalaro si Maya sa bakuran ng sentro, minamasdan siya ni Marco mula sa bintana. Lumapit sa kanya si Maricel. Napakagandang bata, komento niya. May mapagbigay na puso, tulad ng sayo. Bumuntong hininga si Marco. Masyadong abala ako sa pagtatayo ng imperyo na muntik ko nang makalimutan kung ano ang tunay na mahalaga. Gusto kong maintindihan ni Maya na may mas marami sa buhay kaysa sa pera at social status. Tumango si Maricel ng may pag-unawa. Ito ay isang mahalagang aral. At hindi pa huli para matutunan o ituro ito. Sa katapusan ng araw, habang bumabalik sila sa bahay, si Maya ay hindi pangkaraniwang tahimik. Ano ang iniisip mo, mahal? Tanong ni Marco. Tumingin si Maya sa kanya na may mga mata na puno ng bagong pag-unawa. Papa, ang mga batang iyon ay walang maraming bagay, ngunit tila masaya sila. At napakabait nila sa akin, kahit hindi nila ako kilala. Ngumiti si Marco, nakakaramdam ng halong pagmamalaki at kaginhawaan. Ito ay dahil ang tunay na kayamanan, Maya, ay wala sa mga bagay na mayroon tayo, kundi sa kung paano natin tinatrato ang iba at sa mga karanasang pinaghahatsyan natin. Pwede ba tayong bumalik sa ibang araw? Tanong ni Maya na may pag-asa. Siyempre, sagot ni Marco. Sa katunayan, naisip ko na regular tayong pupunta. Ano sa tingin mo? Ang mukha ni Maya ay nagliwanag sa isang ngiti, ang pinakatunay na nakita ni Marco sa mahabang panahon. Noong gabing iyon, habang tinutulungan si Maya na matulog, napansin ni Marco ang pagbabago sa kanyang anak. May bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang tiwala na hindi naroon dati. Papa, sabi ni Maya bago patayin ni Marco ang ilaw, sa tingin ko naintindihan ko na ngayon kung ano ang dating sinasabi ni Mama tungkol sa pagiging tunay na Santos. At ano yon, mahal? Tanong ni Marco, curious. Na hindi ito tungkol sa kung gaano karaming pera mayroon tayo o kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinatrato ang iba at sa paggawa ng tama. Naramdaman ni Marco na may nabubuong buhol sa kanyang lalamunan. Magiging napaka-proud sa iyo ang iyong ina, Maya. Ako mismo ay proud na proud. Habang isinasara niya ang pinto sa silid ni Maya, napagtatanto ni Marco na ang araw na ito ay hindi lamang isang aral para sa kanyang anak, kundi pati na rin para sa kanyang sarili. Muli niyang natuklasan ang isang bahagi ng kanyang sarili na nakalimutan niya sa kanyang paghahanap ng tagumpay at kapangyarihan. Gayunpaman, habang pumupunta siya sa kanyang opisina,
alam ni Marco na ang daan sa unahan ay hindi magiging madali. Ang pagbabago ng kanyang mga prioridad ay nangangahulugan ng pagharap sa mga malalim na nakaugaliang mga inaasahan at, posible, sa pagtutol ng mga nasa kanyang social circle at negosyo. Umupo sa kanyang desk, nagsimula si Marco na bumuo ng isang plano. Hindi lamang para mas aktibong tumulong sa sentro ng komunidad Pag-asa, kundi pati na rin para muling suriin ang kanyang mga negosyo at relasyon. Gusto niyang siguraduhin na ang lahat ng kanyang gagawin mula ngayon ay sumasalamin sa mga pinahahalagahan na gusto niyang ituro kay Maya. Ang hindi alam ni Marco ay ang kanyang mga aksyon ay hindi magtatagal ay makakakuha ng atensyon ng mga taong mas gustong panatilihin ang status quo. At sa mga anino ng mataas na lipunan, mga alyansa at pakana ay nabubuo na para protektahan ang mga lihim na nanganganib na mailantad ng bagong landas ni Marco. Ang mga susunod na linggo pagkatapos ng pagbisita sa sentro ng komunidad Pag-asa ay nagpakita ng kapansin-pansing pagbabago sa buhay ng pamilyang Santos. Si Marco, tapat sa kanyang salita, ay nagsimulang muling ayusin ang kanyang schedule para maglaan ng mas maraming oras kay Maya at para mas masangkot sa mga proyekto ng komunidad. Ang pagbabagong ito ay hindi lumagpas sa mga bilog ng mataas na lipunan. Isang hapon, habang si Marco ay nagtatrabaho sa kanyang opisina sa gitna ng lungsod, nakatanggap siya ng hindi inaasahang bisita. Si Eduardo Montes, isa sa kanyang pinakamatagal at pinakamalakas na kasosyo, ay pumasok ng walang abiso. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng bahagyang nakatagong pagkabahala. "Marco, aking lumang kaibigan," bati ni Eduardo, ang kanyang tono ay pinilit na masaya. "May oras ka ba?" Tumingin si Marco sa kanya nang may pagkagulat, ngunit tumango na ipinahihiwatig na siya ay umupo. "Siyempre, Eduardo. Ano ang nagdala sa iyo dito?" Umupo si Eduardo sa silya sa harap ng desk ni Marco, ang kanyang tingin ay sumusuri sa opisina bago ibinalik kay Marco. "Nakakarinig ako ng ilang tsismis, Marco." "Nakakabahala na tsismis." "Tsismis?" tanong ni Marco nagtataka. "Tungkol saan eksakto?" Yumuko si Eduardo palapit, binabaan ang kanyang boses na parang natatakot na marinig. "Sinasabi nila na nagkakansela ka ng mga importanteng pulong, tumatanggi sa mga imbitasyon sa mga kritikal na kaganapan. At ang pinaka nakakabahala, nakita ka na raw sa mga lugar na hindi gaanong maganda." Pinanatili ni Marco ang kanyang ekspresyon na neutral, bagaman sa loob ay nakakaramdam siya ng pinaghalong inis at determinasyon. "Hindi ko alam na ang aking personal na mga aktibidad ay naging paksa ng pag-uusap, Eduardo." "Aba naman, Marco," pilit ni Eduardo na may napilitang tawa. "Alam mo rin tulad ko na sa ating mundo, lahat ng bagay ay paksa ng pag-uusap. Nagsasalita ang mga tao, at ang sinasabi nila ay maaaring makaapekto sa mga negosyo, reputasyon." "At ano ang eksakto ang kinababahala mo, Eduardo?" tanong ni Marco, ang kanyang tono ay nagiging mas malamig. Bumuntong hininga si Eduardo, na parang nahihirapan siyang sabihin ang susunod. "Tingnan mo, ang ilan sa ating mga kasosyo ay nag-aalala. Natatakot sila na ang iyong mga bagong aktibidad ay maaaring makompromiso ang ilang kasunduan, ilang sensitibong impormasyon." Dahan-dahang tumayo si Marco, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Eduardo. "Hayaan mong maging malinaw, Eduardo. Ang aking mga prioridad ay nagbago, totoo. Ngunit ang aking integridad ay nananatiling buo. Wala akong intensyon na ikompromiso ang anuman o ang sinuman." "Pero Marco," pilit ni Eduardo, na rin tumayo, "kailangan mong maintindihan. Ang mundo kung saan tayo gumagalaw ay delikado. Isang maling hakbang, isang salitang hindi angkop, at lahat ng ating pinaghirapan ay maaaring gumuho." Umikot si Marco sa kanyang desk, papalapit kay Eduardo. "Ito ba ay isang pagbabanta, Eduardo?" Umatras ng bahagya si Eduardo, nagtataas ng kanyang mga kamay sa isang pampayapang gesto. "Siyempre hindi, kaibigan ko. Ito ay isang babala mula sa isang lumang kaibigan na nag-aalala. Mag-ingat ka lang, Marco. Hindi lahat ay makikita ang iyong mga bagong aktibidad ng may magandang tingin." Sa mga salitang iyon, nagpaalam si Eduardo at umalis sa opisina, iniwan si Marco na malalim sa kanyang mga iniisip. Ang pagbisita ni Eduardo ay nagkumpirma sa kanyang mga hinala. Ang kanyang pagbabago ng asal at mga prioridad ay lumilikha ng mga alon sa maruming tubig ng mataas na lipunan. Noong gabing iyon, sa hapunan, minamasdan ni Marco si Maya, napapansin kung paano ang kanyang anak ay mukhang mas masigla at sigurado sa sarili mula nang sila ay nagsimulang regular na bumisita sa sentro ng komunidad. "Papa," biglang sabi ni Maya,
inilabas si Marco sa kanyang mga iniisip, pwede ba nating imbitahan si Ligaya sa bahay balang araw? Kumurap si Marco, nagulat. Ligaya. Ang batang babae mula sa sentro ng komunidad. Masigla na tumango si Maya. Siya ang aking bagong kaibigan. Tinuruan niya akong maglaro ng piko at tinuruan ko siya gumawa ng mga bracelet. Ang saya niya kasama. Ngumiti si Marco, nakakaramdam ng pinaghalong pagmamalaki at pag-aalala. Siyempre, mahal. Pwede natin siyang imbitahan kapag gusto mo. Habang patuloy na masayang nagkukwento si Maya tungkol sa kanyang bagong kaibigan, hindi maiwasan ni Marco na isipin ang pag-uusap kay Eduardo. Paano kaya magre-react ang kanyang mga kasosyo kung malaman nilang iniisip niyang imbitahan ang anak ng isang pamilyang working class sa kanyang mansyon? Sa bandang huli ng gabi, pagkatapos ilagay si Maya sa kama, nagretiro si Marco sa kanyang opisina. Nakaupo sa kanyang upuan na balat, na may isang baso ng whiskey sa kamay, nagsimula siyang magnilay-nilay sa mga kaganapan ng nakaraang mga linggo. Sa isang banda, nakikita niya ang positibong pagbabago kay Maya, kung paano siya nagiging isang masigurado at mahabagin na bata. Sa kabilang banda, nandoon ang mga nakatagong pagbabanta ni Eduardo at ang lumalaking tensyon sa kanyang social at business circle. Alam ni Marco na siya ay nasa isang sangandaan. Pwede siyang umurong, bumalik sa kanyang lumang buhay na walang pakialam na luho at walang prinsipyong negosyo, o pwede siyang magpatuloy, harapin ang mga konsekwensya ng pagsuway sa status quo. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga pagpipilian, ang kanyang mga mata ay napunta sa isang larawan ng kanyang yumaong asawa. Naalala niya ang kanyang mga salita, ang tunay na santos ay hindi bumibigay sa presyon, kundi nananatiling matatag sa kanyang mga paniniwala. Sa isang buntong hininga, gumawa si Marco ng desisyon. Hindi lamang siya magpapatuloy sa kanyang bagong landas, kundi gagawin niya ito ng may higit pang determinasyon kaysa dati. Kung ang mundo kung saan siya nanirahan ng matagal ay hindi matatanggap ang pagbabagong ito, marahil ay oras na para baguhin ang mundong iyon. Ang hindi alam ni Marco ay ang kanyang desisyon ay magpapasimula ng isang serye ng mga kaganapan na magpapagalaw sa mga pundasyon ng mataas na lipunan, na maglalantad ng mga lihim na matagal nang itinago at susubok sa mga katapatan na pinaniniwalaan na hindi mababali. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, si Eduardo Montes ay lihim na nakikipagpulong sa isang piling grupo ng mga negosyante at impluwensyal na mga figura. Ang paksa ng diskusyon, kung paano haharapin ang problemang Santos bago ito lumabas sa kontrol. Ang labanan ng mga kalooban ay malapit nang magsimula at walang sinuman, kahit si Marco, ang maaaring makapagmula ng mga konsekwensya na magkakaroon ng kanilang mga aksyon sa buhay ng lahat ng kasangkot. Ang araw ay unti-unti pa lamang sumisikat sa ibabaw ng horizon nang dumating si Marco Santos sa sentro ng komunidad Pag-asa. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi siya dumating upang tumulong o gumugol ng oras kasama si Maya. Mayroon siyang mas ambisyosong misyon sa isip. Si Maricel, ang direktor ng sentro, ay sinalubong siya ng may halong gulat at kuryosidad. Ginoong Santos, hindi namin kayo inaasahan ng ganitong kaaga. Ayos lang ba ang lahat? Tumango si Marco, isang malinaw na determinasyon sa kanyang mga mata. Maricel, kailangan ko ang iyong tulong. Gusto kong gumawa ng higit pa para sa sentro at para sa lugar na ito. Mas marami pa. Sa susunod na ilang oras, tinalakay nina Marco at Maricel ang malalaking mga plano, palawakin ang sentro, lumikha ng mga programa para sa pagsasanay sa trabaho, pagpapabuti ng mga pasilidad sa edukasyon sa lugar. Si Marco ay handang mag-invest hindi lamang ng pera, kundi pati na rin ng kanyang oras at mga koneksyon. Ito ay kahanga-hanga, Marco, sabi ni Maricel, overwhelmed sa laki ng mga mungkahi. Pero sigurado ka ba? Ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong mundo. Ngumiti si Marco, isang halong hamon at resolusyon sa kanyang mukha. Ang aking mundo ay nangangailangan ng pagbabago, Maricel. At sa tingin ko ito ang lugar para simulan. Samantala, sa eksklusibong Samahan Asul na Langit, si Eduardo Montes ay nakikipagpulong sa isang piling grupo ng elite ng lungsod. Kasama sa mga naroroon sina Antonio Villanueva, magnate ng media, Isabela Flores, isang prominenteng politikal na figura, at Carlos Hernandez, hukom ng Korte Suprema. Mga Ginoo, ginang, nagsimula si Eduardo, ang kanyang malalim na boses ay umalingaw sa pribadong silid, mayroon tayong problema. Si Marco Santos ay lumalayo sa landas. Lumalayo, tanong ni Isabela, itinaas ang isang perpektong guhit na kilay.
Ipaliwanag Eduardo. Ipinaliwanag ni Eduardo ang mga kamakailang aktibidad ni Marco, ang kanyang mga pagbisita sa mahirap na distrito, ang kanyang lumalaking interes sa mga proyekto ng komunidad, at ang kanyang tila kawalan ng interes sa mga negosyo at social event na dating pinagtutuunan niya ng pansin. Ito ay maaaring maging problematiko, bulong ni Carlos, ang hukom, nakikipagpalitan ng makabuluhang tingin sa iba. Si Antonio Villanueva, ang magnate ng media, ay yumuko pasulong, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pinaghalong kuryosidad at pag-aalala. Gaano karami ang alam ni Marco? May panganib ba na ilantad niya ang anuman? Yumiling si Eduardo. Hindi ko iniisip na alam niya ang anumang konkretong bagay. Ngayon pa lang. Ngunit kung magpapatuloy siya sa landas na ito, humuhukay sa mga lugar na dapat manatiling nakalibing. Kung gayon, kailangan nating pigilin siya, hatol ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Ang tanong ay paano? Habang ang grupo ng elite ay nagkukonspirasyon sa Marangyang Club, bumalik si Marco sa kanyang opisina, energized ng kanyang pulong kay Maricel. Sa pagpasok, nagulat siyang matagpuan ang kanyang assistant, si Lorna, na naghihintay sa kanya na may ekspresyon ng pag-aalala. Ginoong Santos, may bisita kayo. Sinasabi niyang ito ay urgente. Naintrige, pumasok si Marco sa kanyang opisina para matagpuan ang isang hindi inaasahang figura, si Ricardo Mendoza, isang investigative journalist na kilala sa kanyang mga pag-uulat tungkol sa katiwalian sa korporasyon. Ginoong Santos, bati ni Ricardo, tumayo. Nagpapasalamat ako sa pagtanggap sa akin ng walang appointment. Kinamayan ni Marco ang mamamahayag, ang kanyang kuryosidad ay tumataas. Paano ko kayo matutulungan, Ginoong Mendoza? Tumingin si Ricardo sa paligid bago magsalita, binabaan ang kanyang boses. Mayroon akong impormasyon na maaaring interesado kayo. Tungkol sa inyong mga kasosyo. Sa susunod na oras, ibinigay ni Ricardo kay Marco ang isang serye ng mga dokumento at recording na nagmumungkahi ng isang network ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilan sa mga pinakaprominenteng miyembro ng elite ng lungsod, kabilang si Eduardo Montes at ang iba pang mga kasabwat sa Samahan Asul na Langit. Bakit mo ako ipinakikita nito? Tanong ni Marco, overwhelmed sa impormasyon. Mataman siyang tiningnan ni Ricardo. Dahil ikaw ay nagbabago, Ginoong Santos. At sa tingin ko maaari kang maging ali na kailangan namin para ilantad ang buong network na ito. Sumandal si Marco sa kanyang upuan, ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis. Sa isang banda, ang impormasyong ibinigay ni Ricardo sa kanya ay mapanganib at potensyal na mapanira para sa maraming taong dating itinuturing niyang mga kaibigan at kasosyo. Sa kabilang banda, ito ay kumakatawan sa isang oportunidad na linisin ang lungsod mula sa katiwalian na sumalot dito sa loob ng mahabang panahon. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ni Marco sa wakas. Ito ay nagbabago ng lahat. Tumango si Ricardo ng may pag-unawa. Naiintindihan ko. Ngunit wala tayong masyadong oras. Sa tingin ko naghihinala sila na hinahabol ko sila. At kung malalaman nila na nakipag-usap ako sa iyo, ang implikasyon ay naiwanan sa hangin, mabigat at nagbabanta. Noong gabing iyon, habang si Marco ay kumakain ng hapunan kasama si Maya, ang kanyang isipan ay nahati sa pagitan ng pag-uusap sa kanyang anak tungkol sa kanyang araw sa eskwela at ang mga paghahayag ni Ricardo. Papa, ayos ka lang ba? Tanong ni Maya, napansin ang distraction ng kanyang ama. Mukhang nag-aalala ka. Pinilit ni Marco ang isang ngiti. Ayos lang ako, mahal. Iniisip ko lang ang ilang mga mahahalagang desisyon na kailangan kong gawin. Tiningnan siya ni Maya na may karunungan na lampas sa kanyang mga taon. Laging sinasabi ni Mama na kapag kailangan mong gumawa ng mahirap na desisyon, dapat mong pakinggan ang iyong puso. Ang mga salita ni Maya ay malalim na umaalingaw-ngaw kay Marco. Naalala niya kung bakit niya sinimulan ang lahat ng pagbabagong ito, para maging mas mahusay na ama, para lumikha ng isang mas mabuting mundo para sa kanyang anak. Pagkatapos ilagay si Maya sa kama, nagretiro si Marco sa kanyang opisina. Inilabas niya ang mga dokumento na ibinigay ni Ricardo at nagsimulang suriin ang mga ito muli. Sa bawat pahina na kanyang binabasa, ang kanyang resolusyon ay lumakas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Ricardo, ito si Marco Santos. Ako ay kasama. Ano ang kailangan mong gawin ko? Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa Samahan Asul na Langit, si Eduardo Montes ay nakatanggap ng isang agarang tawag. Ginoong Montes, may problema tayo.
Mukhang nakipagpulong si Santos kay Ricardo Mendoza. Ang mukha ni Eduardo ay namutla. Tipunin mo ang grupo. Ngayon, naging komplikado ang mga bagay. Habang sumusulong ang gabi, dalawang puwersa ay naghahanda para sa isang hindi maiiwasang sagupaan. Sa isang banda, si Marco at ang kanyang bago at di inaasahang alyansa kay Ricardo Mendoza. Sa kabilang banda, ang grupo ng elite na pinamumunuan ni Eduardo, handang gawin ang anumang kinakailangang upang panatilihin ang kanilang mga lihim na nakabaon. Ang hindi alam ng sinuman sa kanila ay ang kanilang mga aksyon ay malapit nang magpasimula ng isang serye ng mga kaganapan na magpapagalaw sa mismong mga pundasyon ng lungsod, na maglalantad ng mga katotohanang matagal nang nakatago at muling tatalakayin ang mga katapatan na pinaniniwalaan na hindi mababali. At sa gitna ng lahat ng ito, isang 8 taong gulang na batang babae ay payapang natutulog, walang kamalay-malay sa kalagayan na malapit ng simulan ng kanyang ama, lahat sa ngalan ng pagmamahal at katarungan. Ang susunod na mga araw ay naging isang pag-ikot ng aktibidad para kay Marco Santos. Sa mga umaga, pinapanatili niya ang kanyang karaniwang gawain, almusal kasama si Maya, pagsama sa kanya sa eskwela, at pagkatapos ay pumunta sa kanyang opisina. Ngunit ang kanyang mga hapon at gabi ay nakatalaga ngayon sa isang lihim at mapanganib na layunin. Sa isang maliit na apartment na inuupahan sa isang diskreto na lugar, si Marco ay nakikipagpulong kay Ricardo Mendoza at isang maliit na grupo ng mga mamamahayag at investigador na pinagkakatiwalaan. Magkasama, sinusuri nila ang mga dokumento, inaanalisa ang mga recording at sinusubaybayan ang mga koneksyon na naghahayag ng isang network ng katiwalian na umaabot ng mas malayo kaysa sa kung ano ang una nilang naisip. Ito ay mas malaki kaysa sa ating iniisip, Marco, sabi ni Ricardo isang gabi, ang kanyang mukha ay naiilawan ng screen ng kanyang computer. Hindi lamang ito kinasasangkutan ng mga lokal na negosyante at politiko. May mga international na koneksyon, malakihang money laundering. Tumango si Marco ng mabigat. Alam ko. At sa bawat araw na lumilipas, nare-release ako kung gaano ako naging bahagi nito, kahit hindi direkta. Huwag maging masyadong mahigpit sa sarili mo, singit ni Elena, isang batang mamamahayag sa grupo. Ang mahalaga ay gumagawa ka na ngayon ng tama. Samantala, sa labas na mundo, ang pagkawala ni Marco sa mga social circles at corporate events ay hindi nakalagpas sa mapansin. Ang mga chismis ay nagsimulang kumalat, pinapakain ng lumalaking paranoia ni Eduardo Montes at ng kanyang grupo. Isang hapon, habang sinusundo ni Marco si Maya mula sa eskwela, napansin niya ang isang itim na kotse na tila sumusunod sa kanila. Nang mabilis na tibok ng puso, gumawa siya ng hindi inaasahang pagliko, kinukumpirma ang kanyang mga hinala ng ang sasakyan ay nagpatuloy na sumunod sa kanila. Papa, bakit tayo dumadaan dito? Tanong ni Maya, napansin ang pagbabago ng ruta. Pinilit ni Marco ang isang ngiti, sinusubukang manatiling kalmado para sa kapakanan ng kanyang anak. Gusto ko lang dumaan sa ibang daan ngayon, mahal. Ano sa tingin mo kung kumain tayo ng ice cream? Nagawa niyang makawala sa kotse na sumusunod sa kanila, ngunit ang pangyayari ay nag-iwan sa kanya ng malalim na pag-aalala. Noong gabing iyon, pagkatapos na masiguro na si Maya ay tulog, tumawag si Marco kay Ricardo. Sa tingin ko sinusundan nila ako, sabi niya ng mahina. Kailangan nating pabilisin ang mga bagay. Bumuntong hininga si Ricardo sa kabilang linya. Natatakot ako na mangyayari ito. Marco, siguro dapat mong isaalang-alang na ipadala si Maya sa isang ligtas na lugar sa ngayon. Ang suhestyon ay tumama kay Marco tulad ng isang suntok sa tiyan. Ang ideya na mahihiwalay sa kanyang anak, kahit pansamantala, ay nagdudulot sa kanya ng pisikal na sakit. Ngunit alam niya na tama si Ricardo. Nagiging mapanganib ang mga bagay. Kinabukasan, si Marco ay nagkaroon ng mahirap na pag-uusap kay Maricel, ang direktor ng Sentro ng Komunidad Pag-asa. Maricel, kailangan kong hingin sa iyo ang isang malaking pabor, nagsimula si Marco, ang kanyang boses ay matigas. Maaari mo bang alagaan si Maya sa loob ng ilang panahon? Sabihin nating ilang linggo. Tiningnan siya ni Maricel nang may pag-aalala. Marco, ano ang nangyayari? Alam mo na gagawin ko ang anumang bagay para sa iyo at kay Maya, ngunit ito ay mukhang seryoso. Sinabi ni Marco sa kanya ang isang na-edit na bersyon ng sitwasyon, sapat para maintindihan niya ang kalubhaan nang hindi siya nilalagay sa panganib ng sobrang detalye. Siyempre alagaan ko siya, sabi ni Maricel sa wakas. Pero ipangako mo sa akin na mag-ingat ka, Marco. Kailangan ka ng batang iyon.
Noong gabing iyon, si Marco ay nagkaroon ng pinakamahirap na pag-uusap sa kanyang buhay kay Maya. Mahal, naalala mo ba noong pinag-usapan natin ang paggawa ng tama? Kahit mahirap, nagsimula si Marco, nakaupo sa gilid ng kama ni Maya. Tumango si Maya, ang kanyang malalaking mata ay nakatuon sa kanyang ama. Papa. Tulad noong nagpasya kang tumulong ng higit pa sa sentro ng komunidad. Malungkot na umiti si Marco. Tama. Well, ngayon ay sinusubukan ni Papa na gumawa ng isang napakahalagang bagay at napakatamang bagay. Ngunit maaaring maging kaunting mapanganib sa ngayon. Ang mga mata ni Maya ay nagbuka sa alarma. Mapanganib? Papa, ano ang nangyayari? Huwag mag-alala, mahal ko, pinatahan siya ni Marco, bagaman ang kanyang puso ay nadudurog. Magiging maayos ang lahat. Ngunit para panatilihin kang ligtas, mananatili ka kay Maricel sa loob ng ilang panahon. Magiging katulad ng bakasyon sa sentro ng komunidad. Tumakbo si Maya sa mga bisig ng kanyang ama, tahimik na mga luha na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ayokong iwanan ka, Papa. Natatakot ako. Mahigpit siyang niyakap ni Marco, pinaglalaban ang kanyang sariling mga luha. Alam ko, mahal. Ako rin ay natatakot. Ngunit minsan, ang paggawa ng tama ay nangangahulugang harapin ang ating mga takot. Naalala mo ba ang dating sinasabi ni Mama tungkol sa pagiging matapang? Tumango si Maya sa kanyang dibdib. Na ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang hindi takot, kundi paggawa ng tama kahit may takot. Tama, sabi ni Marco, bahagyang humihiwalay para tumingin sa kanyang anak sa mata. At ikaw, aking munting Maya, ang pinakamatapang na taong kilala ko. Kinabukasan, nang may mabigat na puso, dinala ni Marco si Maya sa sentro ng komunidad Pag-asa. Habang pinapanood niya ang kanyang anak na lumayo sa kamay ni Maricel, parang may bahagi niya na napunit. Ngunit alam niya na kailangan ito. Para kay Maya, para sa alaala ng kanyang asawa, para sa lungsod na kanyang minamahal, kailangan niyang makita ito hanggang sa dulo. Pabalik sa kanyang kotse, malalim na huminga si Marco bago tumawag sa kanyang telepono. Ricardo, handa na ako. Oras na para ipubliko ang lahat ng mayroon tayo. Ang hindi alam ni Marco ay sa parehong sandali, sina Eduardo Montes at ang kanyang grupo ay nagsisimula ng kanilang sariling desperadong plano para patahimikin siya. Ang huling labanan ay malapit nang magsimula at ang kapalaran ng marami ay nakasalalay. Ang umaga ay sumilang na kulay abo at nagbabanta, na parang ang langit mismo ay nagdaramdam sa bagyo na malapit nang bumagsak sa lungsod. Si Marco Santos ay nasa newsroom ng Diaryong Ang Katotohanan, kasama ni Ricardo Mendoza at ang kanyang team ng mga mamamahayan. Ang kapaligiran ay matigas, puno ng pag-aasam at pagkakaba. Kapag inilathala na natin ito, wala nang atrasan, babala ni Ricardo, ang kanyang kamay ay nakabitin sa keyboard, handang ipadala ang artikulo na magbubunyag sa network ng katiwalian. Tumango si Marco, ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Gawin mo. Oras na para ang katotohanan ay lumabas sa liwanag. Sa isang pag-click, ang artikulo ay na-publish online at ang mga makina ng paglilimbag ay nagsimulang mag-imprenta ng espesyal na edisyon ng dyaryo. Sa loob ng ilang minuto, sumabog ang social media sa balita, at ang mga pangunahing channel ng telebisyon ay inihinto ang kanilang regular na programming para i-cover ang eskandalo. Samantala, sa eksklusibong Samahan Asul na Langit, sina Eduardo Montes at ang kanyang grupo ay nagtitipon sa isang emergency session. Demonyo, sigaw ni Eduardo, itinapon ang isang dyaryo sa mesa. Paano natin hinayaan na mangyari ito? Si Isabela Flores, ang politiko, ay nagpapanatili ng malamig na kalmado. Kailangan nating kontrolin ang pinsala. Antonio, magagamit mo ba ang iyong mga kontak sa media para sirain ang kredibilidad ng kwentong ito? Umiling si Antonio Villanueva, ang magnate ng media. Huli na para dyan. Ang ebidensya ay masyadong matatag. Kailangan natin ng isang mas drastikong estratehiya. Si Carlos Hernandez, ang hukom, na hanggang ngayon ay nanatiling tahimik, ay nagsalita ng may mabigat na boses. Mayroon akong ilang kontak na maaaring asikasuhin si Santos. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa silid. Sa wakas, dahan-dahang tumango si Eduardo. Gawin mo ang anumang kinakailangan. Hindi natin maaaring payagan na magpatuloy ito. Sa sentro ng komunidad Pag-asa, pinapanood ni Maricel ang balita na may halong pagmamalaki at takot.
Si Maya, nakaupo sa tabi niya, ay pinapanood ang imahe ng kanyang ama sa telebisyon na may malalaki at nag-aalalang mga mata. Nasa panganib ba ang papa ko? Tanong ng bata, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Niyakap ni Maricel si Maya, sinusubukang ipahatid ang katiyakan na hindi niya nararamdaman. Ang iyong papa ay isang napakatapang na tao, Maya. Ginagawa niya ang tama. Habang sumusulong ang araw, ang lungsod ay nalubog sa kontroladong kaos. Mga spontaneous na protesta ay sumiklab sa harap ng mga gusali ng mga kumpanya at mga opisina ng gobyerno na sangkot sa eskandalo. Ang pulisya, naguguluhan kung paano magpapatuloy dahil ang ilan sa kanilang mga mataas na opisyal ay nabanggit sa mga paratang, ay sinubukang panatilihin ang kaayusan ng pinakamagaling na kanilang kaya. Si Marco, batid na ang kanyang buhay ay nasa panganib, ay patuloy na gumagalaw, palaging nagbabago ng lokasyon kada ilang oras. Sina Ricardo at ang kanyang team ay nakapagtayo ng isang network ng mga safe house sa buong lungsod, at si Marco ay lumulukso mula sa isa hanggang sa isa, palaging isang hakbang na mas maaga sa mga naghahanap sa kanya. Sa isa sa mga safe house na ito, si Marco ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang tawag. Si Lorna, ang kanyang assistant. Ginoong Santos, sabi ni Lorna, ang kanyang boses ay nanginginig, kababang narinig ko ang isang bagay na kakakaba. Sa tingin ko plano nilang saktan si Maya para maabot ka. Ang puso ni Marco ay tumigil sa isang sandali. Ano? Paano mo nalaman? Narinig ko si Eduardo Montes na nakikipag-usap sa telepono. Nabanggit niya ang tungkol sa paggamit sa bata bilang leverage. Ginoong Santos, kailangan mong protektahan siya. Ibinaba ni Marco ang telepono, ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis. Alam niyang hindi siya makakaasa sa pulisya. Hindi dahil alam niya kung gaano karami sa kanila ang maaaring sangkot sa network ng katiwalian. Nang may pangangamba sa kanyang puso, tinawagan niya si Maricel. Maricel, makinig ka sa akin ng mabuti, sabi niya sa sandaling sumagot siya. Kailangan mong ilabas si Maya dyan ngayon din hindi ligtas. Marco, ano ang nangyayari? Tanong ni Maricel, alarm. Walang oras para ipaliwanag. Dalhin mo siya sa address na ito, binigay ni Marco ang mga detalye ng isa sa mga safe house. At Maricel, salamat. Para sa lahat. Samantala, sa sentro ng komunidad Pag-asa, mabilis na kumilos si Maricel. Maya, mahal, kailangan nating umalis. Ngayon. Si Maya, nakakaramdam ng agarang pangangailangan sa boses ni Maricel, ay hindi nagtanong. Kinuha lang nila ang mga kailangan at lumabas sa likurang pinto ng sentro. Tamang-tama, dahil ilang sandali pagkatapos, isang grupo ng mga lalaking mukhang nagbabanta ang pumasok sa pangunahing pinto, nagtatanong tungkol sa anak na babae ni Marco Santos. Sa mga kalye, ang sitwasyon ay nagiging mas tense. Ang mga paghahayag ni Marco ay tumama sa isang nerve sa populasyon, na nagpalabas ng mga taon ng natipon na frustrasyon, laban sa katiwalian at kawalan ng pagkakapantay-pantay. Ang nagsimula bilang mga mapayapang protesta ay nagsimulang maging marahas sa ilang lugar. Pinapanood nina Eduardo Montes at ng kanyang grupo nang may takot kung paano gumuguho ang kanilang mundo sa paligid nila. Ang kanilang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagring, mga business partner na pumuputol ng mga ugnayan, mga politiko na lumalayo, mga mamamahayag na humihingi ng mga komento. Lumalampas na ito sa ating mga kamay, bulong ni Antonio Villanueva, pinapanood ang mga imahe ng mga protesta sa telebisyon. Si Isabella Flores, palaging ang strategist, ay umimik. Kailangan natin ng isang scapegoat. Isang taong ako ng lahat ng kasalanan. Lahat ng mata ay bumaling kay Eduardo. Tumingin siya sa kanila, biglang nauunawaan ang kanyang mahirap na posisyon. Huwag niyo akong, nagsimula siya, ngunit naputol ng tunog ng mga sirena na papalapit. Ilang sandali pagkatapos, ang pulisya ay pumasok sa Samahan Asul na Langit. Ngunit hindi ito ang mga corrupt na opisyal na umaasa silang magpoprotekta sa kanila. Ito ay mga federal agent, pinamumunuan ng isang anti-corruption unit na lihim na nag-imbestiga sa loob ng ilang buwan. Eduardo Montes, inihayag ng leader ng unit, kayo ay inaresto sa mga kaso ng katiwalian, pandaraya, at sabuatan. Habang pinosa si Eduardo, sumigaw siya sa kanyang dating mga kaalyado, hindi nyo ito magagawa sa akin. Lahat tayo ay babagsak ng magkasama. Ngunit ang kanyang mga salita ay nahulog sa mga bingi na taina. Ang grupong dating kumontrol sa lungsod mula sa mga anino ay ngayong gumuguho, ang bawat isa ay desperadong sinusubukang iligtas ang kanyang sarili.
Sa ibang bahagi ng lungsod, si Marco ay sa wakas ay muling nagkasama kay Maya at Maricel sa safe house. Sa pagkakita sa kanyang anak, mahigpit siyang niyakap ni Marco, ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mukha. "Papa, natakot ako," humikbi si Maya. "Alam ko, mahal ko," sagot ni Marco, hinahaplos ang kanyang buhok. "Ako rin. Ngunit ligtas ka na ngayon. Magiging maayos ang lahat ngayon." Minamasdan ni Maricel ang eksena na may halong ginhawa at pag-aalala. "Marco, ano ang susunod ngayon?" Tumingin si Marco, ang kanyang ekspresyon ay isang halong determinasyon at pag-asa. "Ngayon, Maricel, muling itayo natin. Linisin natin ang lungsod na ito at gawing mas mabuti, mas makatarungan. Para kay Maya at para sa lahat ng mga bata na nararapat sa isang mas magandang kinabukasan." Habang bumabagsak ang gabi sa lungsod, ang mga protesta ay nagsimulang kumalma. Ang balita ng mga pag-aresto at ang pangako ng malalimang investigasyon ay nakapagpayapa sa populasyon, kahit pansamantala. Alam ni Marco na ang daang nasa unahan ay magiging mahirap. Ang pagpuksa sa mga dekada ng katiwalian at pagbabago ng isang nakabaong kultura ng kawalan ng pagkakapantay-pantay ay hindi magiging madali. Ngunit pagtingin kay Maya, naalala niya kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito sa unang lugar. "Papa," biglang sabi ni Maya, "pwede ba tayong bumalik sa sentro ng komunidad sa lalong madaling panahon? Gusto kong tumulong tulad ng ginagawa mo." Ngumiti si Marco, nakakaramdam ng alon ng pagmamalaki at pag-asa. "Siyempre, mahal ko. Sa katunayan, sa tingin ko lahat tayo ay maraming matututunan sa pagtulong doon." Habang natutulog ang lungsod, napagod sa mga kaganapan ng araw, isang bagong panahon ay nabubuo. Isang panahon ng transparency, katarungan at pag-asa. At sa gitna ng lahat ay si Marco Santos, ang taong nag-risk ng lahat para gawin ang tama, na inspirado ng pag-ibig sa kanyang anak at ang hangaring lumikha ng isang mas mabuting mundo para sa kanya. Ang bagyo ay lumipas na, ngunit ang tunay na trabaho ay nagsisimula pa lamang. Ang muling pagtatayo ay magiging isang hamon, ngunit sa katotohanan sa kanilang panig at sa suporta ng mga taong tulad nina Maricel at Ricardo, alam ni Marco na posible ito. Ang hinaharap sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay mukhang maliwanag. Ang mga susunod na buwan pagkatapos ng pagbubunyag ng network ng katiwalian ay isang pag-ikot ng aktibidad para kay Marco Santos at sa buong lungsod. Ang lipunan ay nasa isang estado ng transformasyon, na may mga bagong batas laban sa katiwalian na ipinapatupad, mga kumpanya na nire-restructure, at isang bago ng pananampalataya sa katarungan na namumulaklak sa mga mamamayan. Si Marco, na ngayon ay itinuturing na bayani ng marami, ay hinati ang kanyang oras sa pakikipagtulungan sa mga otoridad para dismantlehin ang huling mga bakas ng corrupt na network, at sa kanyang trabaho sa sentro ng komunidad Pag-asa, na naging simbolo ng bagong direksyon ng lungsod. Isang maaraw na hapon, habang si Marco ay nangangasiwa sa pagpapalawak ng sentro ng komunidad, na ngayoy pinondohan ng mga donasyon mula sa mga mamamayang inspirado ng kanyang kwento, si Maya ay lumapit sa kanya na may malalim na ekspresyon. "Papa, pwede ba kitang tanungin?" sabi ng bata, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang maturidad na nakuha mula sa mga kamakailang karanasan. "Siyempre, mahal." "Ano yon?" sagot ni Marco, yumuyuko para maging nasa kanyang level. "Sa tingin mo ba magiging proud si Mama sa atin?" Ang tanong ay hindi inaasahan ni Marco, nakakaramdam ng isang buhol sa kanyang lalamunan. Matagal na silang hindi nag-uusap tungkol kay Clara, ang kanyang yumaong asawa. "Oh, Maya," sabi ni Marco, niyayakap ang kanyang anak. "Sigurado ako na ang iyong ina ay sobrang ipagmamalaki. Lalo na sa iyo, aking matapang na bata." Noong gabing iyon, pagkatapos na mailagay si Maya sa kama, natagpuan ni Marco ang kanyang sarili na nagre-review ng mga lumang album ng larawan. Ang mga imahe ni Clara, nakangiti at puno ng buhay, ay nagpagising ng mga alaala na matagal niyang pinanatiling nakabaon. Isang partikular na alaala ang nakakuha ng kanyang pansin, isang larawan ni Clara sa harap ng lumang gusali ng diaryong Ang Katotohanan, kung saan ngayon ay nagtatrabaho si Ricardo. Naalala ni Marco na si Clara ay isang mamamahayag bago ang kanilang kasal, laging masigasig na matuklasan ang katotohanan at lumaban para sa katarungan. Sa isang biglaang inspirasyon, tinawagan ni Marco si Ricardo. "Ricardo, kailangan kong ipaimbestiga sa iyo ang isang bagay para sa akin," sabi niya sa sandaling sumagot ang kanyang kaibigan. "Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa trabaho ng aking asawa bilang mamamahayag bago kami ikasal."
Sa mga susunod na araw, habang patuloy na nagpapagaling at nagre-renew ang lungsod, si Marco ay nalubog sa nakaraan ni Clara. Sa tulong ni Ricardo, natuklasan niya na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang mahalagang investigasyon bago niya iniwan ang kanyang karera. Marco, ito ay kamangha-mangha, sabi ni Ricardo isang hapon, mabilis na pumasok sa opisina ni Marco sa sentro ng komunidad. Ang mga tala ni Clara hinahabol niya ang parehong network ng katiwalian na inilantad natin. Mayroon siyang mga piraso ng puzzle na inabot tayo ng mga buwan para matuklasan. Nagulat si Marco. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit niya iniwan ang investigasyon? Ang sagot ay dumating ilang araw pagkatapos, sa anyo ng isang liham na iniwan ni Clara sa isang safety deposit box na may mga instruksyon na ihatid kay Marco kung may mangyayari sa kanya. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Marco ang liham. Aking mahal na Marco, kung binabasa mo ito, nangangahulugang wala na ako sa tabi mo. May isang bagay na kailangan mong malaman. Ang investigasyon na pinagtatrabahuhan ko bago tayo ikasalito ay mapanganib. Natuklasan ko ang isang network ng katiwalian na umaabot sa pinakamataas na antas ng lungsod. Nang bantaan nila ako, nagpasya akong iwan ang lahat para protektahan ka at ang ating magiging pamilya. Ngunit ngayon alam ko na ito ay isang pagkakamali. Ang katotohanan ay palaging nakakahanap ng daan tungo sa liwanag. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo dahil hindi ko ito sinabi sa iyo noon at umaasa ako na balang araw ay matagpuan mo ang lakas para tapusin ang sinimulan ko. Laging tandaan, ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa takot at ang katotohanan, bagaman minsan ay masakit, ay ang daan tungo sa kalayaan. Ng buong pag-ibig. Clara ni. Naramdaman ni Marco na ang mundo ay tumigil sa paligid niya. Lahat ng nangyari, lahat ng kanyang ginawa, ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi lamang siya nakipaglaban para sa isang mas magandang hinaharap para kay Maya, kundi din, nang hindi niya nalalaman, ay tinutupad niya ang huling hiling ni Clara. Noong gabing iyon, si Marco ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap kay Maya, ibinahagi sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang ina, at kung paano ang kanyang katapangan ay nag-inspire, bagaman hindi direkta, sa mga kamakailang kaganapan. Ang iyong ina ay isang bayani, Maya, sabi ni Marco, may mga luha sa kanyang mga mata. At ngayon nauunawaan ko kung bakit lagi niyang sinasabi na ang pagiging tunay na santos ay nangangahulugang paggawa ng tama, anuman ang halaga. Niyakap ni Maya ang kanyang ama, pinoproseso ang impormasyon. Kung gayon, inaalagaan tayo ni Mama sa buong panahong ito. Tumango si Marco, nakakaramdam ng pinaghalong sakit at pasasalamat. Mahal ko. At patuloy niya itong gagawin magpakailanman. Ang mga susunod na araw ay nagdala ng bagong alon ng mga pagbabago. Na-inspire ng pamana ni Clara, nagpasya si Marco na magtatag ng isang foundation sa kanyang pangalan, nakatuon sa pagtataguyod ng investigative journalism at transparency sa gobyerno. Ang kwento ni Clara, nang naging pampubliko, ay nagdagdag ng bagong dimensyon sa narrative ng transformasyon ng lungsod. Hindi na lamang ito ang kwento ng isang negosyante na nagpasyang gawin ang tama, kundi ang culmination ng isang pangarap na pinagsaluhan ng dalawang taong nagmamahalan at naniniwalang sa isang mas mabuting mundo. Habang patuloy na nagbabago ang lungsod, sina Marco at Maya ay nakahanap ng bagong lakas sa pamana ni Clara. Ang sentro ng komunidad, ang foundation, at bawat aksyon na kanilang ginagawa ay ngayon ay pinuno ng mas malalim na layunin. Isang hapon, habang nagtatanim sina Marco at Maya ng isang puno sa hardin ng sentro ng komunidad bilang alaala kay Clara, tumingin si Maya sa kanyang ama na may ngiti. Papa, sa tingin ko naintindihan ko na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na santos, sabi niya. Ganun, sagot ni Marco, curious. At ano ang ibig sabihin nito, mahal? Nangangahulugan ito na hindi kailanman kalimutan kung saan tayo nagmula, lumaban para sa kung ano ang tama, at palaging iwanan ang mundo ng kaunting mas mabuti kaysa sa kung paano natin ito natagpuan, sagot ni Maya na may kumbiksyon. Naramdaman ni Marco na ang kanyang puso ay lumakas sa pagmamalaki at pag-ibig. Yan ang eksaktong ibig sabihin nito, aking matapang na Maya. At habang naalala natin yon, ang pamana ng iyong ina ay mabubuhay magpakailanman. Habang lumulubog ang araw sa nagbabagong lungsod, sina Marco at Maya ay nanatili magkasama, nagtatanim ng mga binhi ng pag-asa, pareho literal at figurative, para sa isang mas maliwanag at makatarungang hinaharap. Ang daan sa unahan ay magiging paring mahirap,
Ngunit sa alaala ni Clara na gumagabay sa kanila at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa na nagpapalakas sa kanila, alam nila na maaari nilang harapin ang anumang balakid na darating. Habang lumilipas ang mga buwan, ang lungsod ay nakaranas ng kapansin-pansing transformasyon. Ang mga inisyatiba laban sa katiwalian ni Marcos Santos, na sinusuportahan ng bagong natuklasang pamana ni Clara, ay nagbubunga ng mga nakikitang resulta. Gayunpaman, tulad ng madalas na nangyayari sa mga makabuluhang pagbabago, hindi lahat ay masaya sa bagong direksyon na tinatahak ng lipunan. Isang umaga, habang sinusuri ni Marco ang mga plano para sa isang bagong proyekto ng abot-kayang pabahay, nakatanggap siya ng agarang tawag mula kay Ricardo. "Marco, may problema tayo," sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay tense. Mukhang ang ilan sa dating mga kaalyado ni Eduardo Montes ay nagtitipon muli. Sinusubukan nilang pahinain ang ating mga pagsisikap sa reforma. Kumunot ang noo ni Marco, nakakaramdam ng pamilyar na pagkabalisa. Ano ang eksaktong ginagawa nila? Ginagamit nila ang kanilang natitirang mga koneksyon para harangan ang mga pangunahing batas, kumakalat ng maling impormasyon at, ang mas nakakabahala, sinusubukan nilang sirain ang iyong reputasyon at ni Clara. Ang pagbanggit kay Clara ay nagpakuyom ng kamao ni Marco. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang ang katotohanan tungkol sa kanyang investigasyon ay lumabas sa liwanag, at ang ideya na mayroong sumusubukang dumungis sa kanyang alaala ay hindi matiis para sa kanya. "Kailangan nating harapin ito ng diretsyo," sabi ni Marco na may determinasyon. "Mag-organisa ng press conference. Oras na para direktang makausap natin ang mga tao." Ang mga susunod na araw ay naging isang pag-ikot ng mga paghahanda. Si Marco ay walang pagod na nagtrabaho kasama ni Ricardo at ng kanyang team para tipunin ang lahat ng ebidensyang kinakailangan para kontrahin ang mga akusasyon na kumakalat. Samantala, sa bahay, napansin ni Maya ang lumalaking tensyon sa kanyang ama. "Papa, ayos ka lang ba?" tanong niya isang gabi habang naghahapunan sila. Sinubukan ni Marco na ngumiti, ngunit ang pagod ay halata sa kanyang mga mata. "Mahal, medyo nag-aalala lang ako sa trabaho." Tiningnan siya ni Maya na may karunungang lampas sa kanyang mga taon. "Ito ay tungkol sa mga masasamang tao muli, di ba? Yung mga ayaw na umunlad ang lungsod." Nagulat si Marco sa pagkamatalino ng kanyang anak. "Maya, may mga taong hindi masaya sa mga pagbabagong ginagawa natin. Pero huwag kang mag-alala, ayusin natin ito." "Pwede ba akong tumulong?" tanong ni Maya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Ngumiti si Marco, sa pagkakataong ito ay tunay. "Sa katunayan, sa tingin ko pwede ka. May ideya ako." Dumating ang araw ng press conference. Ang media ay nagtipon sa malaking bilang sa harap ng City Hall, nag-aabang. Ang mga chismis tungkol sa posibleng mga paghahayag ay kumalat sa loob ng ilang araw, na nagdagdag sa pag-asam. Si Marco ay umakyat sa podyum, kasama si Maya sa kanyang tabi. Ang presensya ng bata ay nagdulot ng mga bulong ng sorpresa sa mga mamamahayag. "Magandang umaga," nagsimula si Marco. "Nandito ako ngayon hindi lang bilang si Marco Santos, ang negosyante o ang aktivista, kundi bilang isa pang mamamayan ng lungsod na ito, at bilang isang ama. Sa nakaraang mga buwan, nakita natin ang malaking mga pagbabago sa ating komunidad. Mga pagbabagong sinuportahan at pinaglaban ng marami sa inyo. Gayunpaman, kamakailan, may mga boses na lumitaw na naghahanap na sirain ang kredibilidad ng mga pagsisikap na ito at bumalik sa mga lumang landas ng katiwalian at kawalan ng pagkakapantay-pantay." Tumigil siya, tumingin kay Maya na bumalik sa kanya ng nakakaengganyo ng ngiti. "Ngunit hindi ako nandito ngayon para ipagtanggol ang aking sarili. Nandito ako para ipaalala sa ating lahat kung bakit natin sinimulan ang paglalakbay na ito sa unang lugar. Para sa ating mga anak, para sa ating hinaharap. Ang aking yumaong asawa, si Clara, ay nagsimula ng laban na ito maraming taon na ang nakalipas, inilalagay sa panganib ang lahat para sa katotohanan. At ngayon, ang kanyang anak, ang aming anak, ay may gustong sabihin sa inyo." Lumayo si Marco sa mikropono, binibigyan ng lugar si Maya. Tumayo ang bata sa kanyang mga daliri ng paa para maabot ang mikropono, ang kanyang malinaw at matatag na boses ay umaalingaw-ngaw sa plaza. "Ang pangalan ko ay Maya Santos," nagsimula siya. "At gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa lungsod na pinapangarap ko. Isang lungsod kung saan lahat ng mga bata ay may ligtas na tahanan, kung saan pwede silang pumunta sa eskwela ng walang takot, kung saan ang kanilang mga magulang ay may makatarungang trabaho.
Isang lungsod kung saan walang sinuman ang kailangang magtago o magsinungaling para maging ligtas. Ang mga mamamahayag ay nakinig ng tahimik, nahikayat ng katapatan at ng pananaw ng maliit na bata. Alam kong may mga taong gustong bumalik ang mga bagay sa dati, nagpatuloy si Maya. Pero tinatanong ko kayo, ito ba ang gusto ninyo para sa inyong mga anak? Para sa inyong mga apo? Tinuruan ako ni Mama at ni Papa na ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang hindi takot, kundi paggawa ng tama kahit na may takot. Kaya hinihiling ko sa inyo maging matapang kasama namin. Tulungan niyo kaming itayo ang lungsod na ito na nararapat sa ating lahat. Nang matapos si Maya, isang sandaling katahimikan ay sinundan ng malakas na palakpakan. Si Marco, na may luha sa kanyang mga mata, ay niyakap ang kanyang anak, alam na kababang nasaksihan niya ang isang makasaysayang sandali. Sa mga susunod na araw, ang talumpati ni Maya ay naging viral. Ang imahe ng maliit na batang babae na nagsasalita ng may ganoong sigasig at kalinawan tungkol sa isang mas magandang hinaharap ay humipo sa mga puso ng mga tao sa isang paraan na hindi magawa ng anumang political speech. Ang suporta ng publiko para sa mga reforma ni Marco ay lumakas. Ang mga pagtatangkang siraan siya ay nawalan ng lakas sa harap ng katapatan at pag-asa na kinakatawan ni Maya. Kahit ang ilan sa mga dating kalaban ay nagsimulang muling isaalang-alang ang kanilang mga posisyon. Gayunpaman, hindi lahat ay maayos. Isang gabi, habang sina Marco at Maya ay pabalik mula sa sentro ng komunidad, napansin nila na may gumuhit ng graffiti sa pinto ng kanilang bahay. "El Traidor" ang mababasa sa malalaking pulang letra. Mahigpit na hawak ni Maya ang kamay ng kanyang ama. "Papa, bakit may gagawa nito?" Bumuntong hininga si Marco, niyayakap ang kanyang anak. "Dahil ang pagbabago ay nakakatakot sa ilang tao, mahal. Pero hindi natin hahayaang pigilin tayo nito, di ba?" Umiling si Maya, ang kanyang determinasyon ay malinaw. Hindi natin hahayaan. Hindi susuko si Mama at hindi rin tayo susuko. Kinabukasan, sa halip na simpleng linisin ang graffiti, inimbitahan ni Marco at Maya ang mga kapitbahay at mga bata mula sa sentro ng komunidad para magpinta ng isang mural sa pinto. Ang resulta ay isang makulay na representasyon ng lungsod ng kanilang mga pangarap, puno ng pag-asa at pagkakaisa. Habang nagtatrabaho sila sa mural, mas marami at marami pang tao ang sumali, nagdadala ng pagkain, musika, at, ang pinakamahalaga, ang kanilang suporta. Ang nagsimula bilang isang gawa ng pandarambong ay naging isang pagdiriwang ng komunidad. Si Ricardo, na sumali sa aktibidad, ay lumapit kay Marco. "Alam mo, sa tingin ko kababang natagpuan natin ang ating bagong campaign strategy." Tiningnan siya ni Marco ng may interes. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Sa halip na labanan ang negativity, lunurin natin ito sa positivity. Community murals, cleanup events, mentorship programs. Hayaan nating ang mga tao ay hindi lamang mangarap ng isang mas magandang lungsod, kundi aktibong lumahok sa paglikha nito." Ngumiti si Marco, nakatingin kay Maya na tumatawa habang nagpipinta kasama ang ibang mga bata. "Alam mo, sa tingin ko tama ka. At sa tingin ko kilala ko ang perpektong ambasador para sa movement na ito." Sa mga susunod na buwan, ang lungsod ay nakaranas ng isang revolusyon ng kulay at pag-asa. Ang mga mural ay namukadkad sa mga distrito na dating napabayaan, ang mga programa ng komunidad ay lumitaw sa bawat sulok, at ang mga tao ay nagsimulang tumanggap ng aktibong papel sa pagbabago ng kanilang kapaligiran. Si Maya, sa kanyang walang katapusang enerhiya at malinaw na pananaw, ay naging mukha ng bagong movement na ito. Ang kanyang inosensya at determinasyon ay nag-inspire sa mga bata at matatanda. At bagaman nagpatuloy ang mga hamon, ang pagtutol ng mga taong kumukontra sa pagbabago ay nakatagpo ng isang mas malakas na puwersa, ang kolektibong pag-asa ng isang lungsod na muling natuklasan ang kanyang puso. Si Marco, na nagmamasid sa lahat ng ito, ay hindi maiwasang mag-isip tungkol kay Clara. "Nagawa natin ito, mahal," bulong niya isang gabi, nakatingin sa mga bituin. "Hindi sa paraang inaasahan natin, pero nagawa natin ito. Ang lungsod ay malayo pa sa pagiging perpekto, ngunit nasa tamang landas na ito. At sa bawat stroke ng kulay, bawat gawa ng kabutihan, bawat bagong inisyatiba ng komunidad, ito ay papalapit ng kaunti sa pangarap na minsan ay inasam ni Clara, na ipinagpatuloy ni Marco, at na pinamumunuan ngayon ni Maya patungo sa hinaharap. Ang panahon ay lumipas, at ang lungsod na dating puno ng katiwalian at kawalan ng pagkakapantay-pantay ay naging isang modelo ng progreso at komunidad.
Ang sentro ng Sining Clara Santos ay naging pulso ng muling pagkabuhay na ito, na nag-inspira ng katulad ng mga inisyatiba sa ibang bahagi ng lungsod at higit pa. Si Maya, ngayon ay isang 16 na taong gulang na dalaga, ay naging isang iginagalang na kabataan na lider, sumusunod sa mga yapak ng kanyang mga magulang ngunit gumagawa ng kanyang sariling natatanging landas. Ang kanyang pasyon para sa sining at aktivismo ay nag-udyok sa kanya na lumikha ng mga programa ng pamamatnubay para sa mga batang nasa panganib, gamit ang nagbabagong kapangyarihan ng sining para mag-inspire ng positibong pagbabago. Si Marco, bagamat aktibo pa rin sa buhay sibiko ng lungsod, ay nakahanap ng balanse sa pagitan ng kanyang trabaho at pamilya. Gumugugol siya ng mas maraming oras sa sentro ng sining, madalas na nakaupo ng tahimik sa isang sulok. Minamasdan ng may pagmamalaki kung paano pinamumunuan ni Maya ang mga workshop o gumagabay sa mga tour para sa mga bisita mula sa ibang lungsod na pumupunta para matuto mula sa kanilang modelo ng urban renewal. Sa isang maaraw na umaga, sina Marco at Maya ay naglalakad sa mga kalye ng lungsod, hinahangaan ang mga pagbabagong naganap sa nakaraang mga taon. Ang mga abandonadong gusali ay naging abot kayang pabahay at mga espasyo ng komunidad. Ang mga parke na dating napabayaan ay ngayon ay puno ng mga pamilya at tawa ng mga bata. Kamangha-mangha kung paano nagbago ang lahat, di ba, Papa? Komento ni Maya, ang kanyang paningin ay nagliligid sa malilinis na kalye at maunlad na mga negosyo. Tumango si Marco, isang nostalgia ng ngiti sa kanyang mukha. Minsan nahihirapan akong maniwala na ito ang parehong lungsod. Habang naglalakad sila, napadaan sila sa dating Samahan Asul na Langit, na ngayon ay isang sentro ng social innovation kung saan ang mga kabataang entrepreneurs ay nagde-develop ng mga solusyon para sa mga problema ng komunidad. Alam mo, dito talaga nagsimula ang lahat, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malambot sa bigat ng mga alaala. Kung saan una kong narinig ang tungkol sa network ng katiwalian na iniimbestigahan ng iyong ina. Hinawakan ni Maya ang kamay ng kanyang ama, mahigpit na pinipisil ito. At tingnan mo kung gaano nakalayo ang narating natin mula noon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad, paminsan-minsang tumitigil para batiin ang mga kapitbahay at kaibigan. Ang init at diwa ng komunidad ay ramdam sa bawat pakikipag-ugnayan. Pagdating sa sentro ng sining, sinalubong sila ng isang masigla na eksena. Isang grupo ng mga bata ang nagpipinta ng isang bagong mural sa panlabas na pader, ginagabayan ng ilan sa mga lokal na artista na naturuan ni Maya. Maya! Ginoong Santos, sigaw ng isa sa mga bata, iwinawasiwas ang isang pinturang brush. Halika tulungan niyo kami. Tumingin si Maya sa kanyang ama nang may mapaglarong ngiti. Ano ang sabi mo, Papa? Handa ka bang madumihan ang iyong mga kamay para sa isang mabuting layunin? Tumawa si Marco, nakakaramdam ng alon ng kagalakan at pasasalamat. Palagi, mahal. Palagi. Ang mag-ama ay sumali sa grupo, kumuha ng mga pinsel, at nagdagdag ng kanilang sariling mga hinahawakan sa makulay na mural na kumakatawan sa kwento ng kanilang lungsod. Mula sa madidilim na araw hanggang sa maliwanag na kasalukuyan at mga ngako ng hinaharap. Habang nagpipinta sila, hindi maiwasan ni Marco na mag-reflect sa paglalakbay na nagdala sa kanila doon. Naalala niya ang mga sandali ng takot at pag-aalinlangan, ang mga gabi ng kawalan ng tulog na nag-aalala tungkol sa hinaharap ni Maya, ang mga labanang kanilang nilabanan laban sa mga taong tumututol sa pagbabago. Ngunit naalala rin niya ang mga sandali ng tagumpay, ang unang pagkakataon na nakita niyang tumawa si Maya ng walang pag-aalinlangan pagkatapos ng mga buwang tensyon, ang inaugurasyon ng sentro ng sining, ang unti-unting pagbabago ng lungsod sa paligid nila. Ano ang iniisip mo, Papa? Tanong ni Maya, napansin ang malayong tingin ng kanyang ama. Ngumiti si Marco, bumabalik sa kasalukuyan. Iniisip ko ang iyong ina, kung gaano siya ipagmamalaki sa iyo, sa atin, sa lahat ng ito. Tumango si Maya, isang halong kagalakan at kalungkutan sa kanyang mga mata. Namimiss ko siya, alam mo. Pero naramdaman kong kasama natin siya sa bawat hagod ng pinsel, sa bawat batang tinutulungan natin, sa bawat positibong pagbabagong nakikita natin sa lungsod. Tama ka, mahal, sagot ni Marco. Ang kanyang pag-ibig at katapangan ang nagdala sa atin dito, at patuloy tayong gagabayan pasulong. Habang nagsisimulang lumubog ang araw, na nagpapakita ng ginintuang ningning sa lungsod, sina Marco at Maya ay humakbang paatras para hangaan ang natapos na mural. Ito ay isang pagsabog ng kulay at buhay, isang biswal na patotoo ng katatagan at diwa ng kanilang komunidad.
Sa sandaling iyon, napapaligiran ng tawa ng mga bata at ang buhos ng muling nabuhay na lungsod, si Marco ay nakaramdam ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at katuparan. Hinarap nila ang katiwalian, napagtagumpayan ang kahirapan at, sa proseso, hindi lamang nabago ang kanilang lungsod, kundi nabago rin ang kanilang sarili. Si Maya, na para bang binabasa ang mga iniisip ng kanyang ama, marahang sinabi, "Nagawa natin ito, Papa. Talagang nagawa natin ito." Niyakap ni Marco ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nabasa ng mga luha ng kagalakan at pasasalamat. "Aking matapang na Maya, nagawa natin ito. At ito ay simula pa lamang." Habang bumabagsak ang gabi sa lungsod, ang mga ilaw ng sentro ng Sining Clara Santos ay kumikislap tulad ng isang parola ng pag-asa at posibilidad. Ito ay isang patuloy na paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang pangarap, pinapakain ng pag-ibig at determinasyon, at namumulaklak sa kolektibong pagsisikap ng isang nagkakaisang komunidad. Sina Marco at Maya Santos, ama at anak, na pinag-isa ng pag-ibig at pinalalakas ng kahirapan, ay hindi lamang pinarangalan ang pamana ni Clara, kundi isinulat din ang kanilang sariling kabanata sa kasaysayan ng kanilang lungsod. Isang kabanata ng pagtubos, ng transformasyon at, higit sa lahat, ng hindi natitinag na pag-ibig. At habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay, magkahawak kamay, sa ilalim ng isang bituin na kalangitan, alam nilang pareho na ang kanilang paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. May higit pang mga pangarap na tutuparin, higit pang mga buhay na antig, higit pang mga pagbabagong i-inspire. Ngunit haharapin nila ang bawat bagong hamon ng magkasama, sa lakas ng kanilang pag-ibig sa pamilya, at ang suporta ng isang komunidad na kanilang tinulungang muling mabuhay. Ang hinaharap, maliwanag at puno ng posibilidad, ay naghihintay sa kanila. At handa silang tanggapin ito ng bukas palad, bilang tunay na mga santos.